Chairman, sabi niyo at ng may bahay nasa anak na sa loob ng 24 na oras ng real-time na pagbabantay. Narito ang surveillance footage. Hanggang kailan natin ililihim sa anak ang yaman? Kailan ba ito magwawakas? Matatapos na ba ito? Ang patakaran ng pamilya. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga inapo ang maging mayaman at mayabang at kalimutan ang kanilang pinagmulan. Kailangan nating hintayin si Xiao Chen. Kapag nakapag-asawa na siya, saka lang natin sasabihin sa kanya ang lahat ng ito. Patakaran? Patakaran? Patay na ang patakaran? Pero buhay pa ang tao. Hindi na ako makapaghintay. Kung ganon, pilitin mo siya na agad humanap ng kasintahan. Hello, Ma? Hello? Anak, malapit na ang bagong taon. Yung magiging manugang ko, kamusta na ang paghahanap mo? Ay, Ma, wala tayong pera ni bahay. Sobrang hirap natin. Saan ako hahanap ng asawa para sa'yo? Wala akong pakialam. Kapag hindi ka nakahanap ng asawa, umuwi ka na lang at muling mag-set up ng blind date para sa akin. Blind date? Gwapo, ako si Pangya. Ano tingin mo sa akin? Ma, hindi ako. Huwag kang tatakbo. Huwag kang tatakbo. Tingnan mo, saan ka patatakbo? Bakit mo ako hinahabol ng ganyan? Muntik na akong mahulog, tanga. Binibini, tumutupad lang kami sa utos. Sabi ni tatay mo, kailangan ka naming ihatid pabalik ngayon para sa kasal mo sa Black Dragon Society. Sabihin niyo sa matandang lalaki, iba ang gusto ko. Hinding-hindi ikakasal ako sa Black Dragon Society. Kung nais ninyong bumalik ako, maliban na lang kung kanselahin niyo ang kasal sa Black Dragon Society. Binibini, ukol dito, mabuti pang kayo na mismo ang bumalik at makipag-usap kay tatay mo. Kung hindi, papahirin niya tayo. Huwag kang magpanggap na kawawa sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo, kapag naglakas loob kang iuwi ako ngayon, sasaktan ko ang sarili ko. Pagkatapos, sasabihin ko sa tatay ko na ikaw ang nanakit sa akin. Isipin mo, ako lang ang tanging mahal na anak ng tatay ko. Kung nasaktan ako, hindi ba siya magagalit sa'yo? Binibini, wala rin po kaming magagawa. Sige na, ako, bilang binibini, ay may mahalagang gagawin ngayon. Kung hahadlangan mo ang mahalaga kong gawain, ngayon kita susukatin. Kuya, may dumarating. Sige. Ngayong bagong taon, ililibot ko talaga ang magiging manugang mo. Alam ko, wag muna kitang kausapin. Anak ko ito. Kuya Xiao, sa wakas, nakita rin kita. Huwag kang matakot. Pumuwesto ka sa likod ko, poprotektahan kita. Sasabihin ko sa inyo, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong na aksidenteng makita si Kuya Xiao. Sino man sa inyo na pumalpak sa trabaho, lalamunin ko kayo ng buo. Miss, ano po bang kinalaman nyo sa amin? Bakit, wala ba? Siya ang magiging manugang ng ating Five Lakes Gang. Bilisan nyo, samahan nyo akong magkunwari. Magkunwari? Bilisan mo, bastusin mo ako. Bastusin mo ako. Ay, bilisan mo. Ay, miss. Ay, tulong. May nang babastos sa akin. Tigilan nyo. Bitawan nyo siya. Tumigil. Bitiwan mo siya. Ako, Kuya, iligtas mo ako. Miss, okay ka lang ba? sino na naman yang bastos? Nais mo bang mapahamak? Usapin to ng wuhubang namin. Bakit kayo nakikisawsaw? Tumayo ka sa likuran ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. Kuya Xiao, sa pagkakataong ito, ano man ang mangyari, hindi na kita pakakawalan.
Wala akong interes sa wuhubang nyo man o liyuhubang. Panahon na ng batas. Kung hindi pa kayo lilisan, tatawag na ako ng pulis. May lakas loob ka pa kaming takutin. Mga tol, tapusin nyo siya. Takbo. Huwag ka nang tumakbo, bata ka. Ayos na. Ligtas na ang lahat. Salamat kuya. Walang problema. Ay, teka. Saan ka nakatira? Samahan na kita pa uwi. Kung mag-isa kang uuwi, delikado yon. Ang dami kong dinaanan para lang makalapit sa'yo. Kung uuwing basta-basta. Lahat ng pinaghirapan ko. Sayang naman, di ba? Hindi na ako babalik. Kapag bumalik ako, pipilitin na naman ako ni Papa na magpakasal sa taong ayaw ko. Ha? Kung ganon, anong balak mo? Ako. Kuya, pwede ba akong makituloy? Hindi naman ako titira ng libre sa iyo. Maari akong maglaba at magluto para sa'yo. Hindi. Hindi maaari. Hindi tama na magsama ang lalaki at babae. At kung titira ka sa bahay ko, makakasira ito sa iyong reputasyon. Hindi ito magiging maganda para sa'yo. Eh kung ganon, paano kung ako na lang ang maging nobya mo? Sa ganitong paraan, lihitin mo na ang ating relasyon. At sa pamamagitan nito, makakabawi rin ako sa iyong pagsagip sa buhay ko. Ha? Paano mangyayari yon? Kami. Kuya, akala mo ba hindi ako ganun kaganda? Kaya hindi ako nababagay sa'yo? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ako. Kung ganon, simula ngayon, ako na ang nobya mo. Nagkataon pa. Nababahala pa ako. Kung saan makakakita ng nobya, may isang napakagandang dalagang kusa na gustong maging nobya ko. Luciao, tara't magtsaa tayo. Salamat, Tia. Tio, sabi ng tatay ko, basta't maging maayos ang pag-iisang dibdib ng ating pamilya, ang pantalan sa Chengxi. Ibibigay na sa Wuhubang. Ay naku, Totoo ba ang sinasabi mo? Ang pantalan sa Chengxi, ipapasa sa wuhubang namin? Tio, ang tatay ko ay laging tapat sa kaniyang salita. Basta't maisa katuparan ng kasal, ang titulo ng bodega. Sa araw ng engagement, tiyak kong dadalhin ko yon sa inyo, Tio. Pero, kaso, si Ronger, tila tutol sa kasalang ito. Huwag kang mag-alala, Lu Xiao. Dahil na ipagkasundo ko na si Xiao Shue sa inyo, kahit itali pa. Itatali ko pa rin siya sa iyong kama. Hindi maganda. Muye, hindi maganda, hindi maganda. Bakit ka nagmamadali? Anong nangyayari? Hindi mo ba nakita na may bisita ako? Lu Xiao, umupo muna kayo rito sandali. Babalik din ako agad at susunduin ko na rin ang kusina para dagdagan pa ang masasarap na putahe para sa inyo. Tio, hindi na kailangan. Kailangan ko pang kausapin si tatay. Tungkol sa kasal namin ni Ronger. Sa loob ng 2 araw, ako mismo ang maghahatid ng kontrata ng pantalan para muling bumisita sa inyo, Tio at Tia. Sige. siya Ulu, ihatid na kita. Ingat po sa paglalakbay. Ninenerbyos? Ano ba yan? Boss mo, natuntun na po namin ang dalaga. Ayaw po niyang sumama pa uwi. Sabi niya, mas mabuti pa raw mamatay kaysa pakasalan si Ginoong Lu. Ngayon, tumakas po siya kasama ang isang delivery rider. Ano? Inutil ka? Ni isang babae. Hindi mo pa madala pabalik. Hindi po kami naglakas loob. Nasaktan siya. Baka mapahamak po ang dalaga.
Sige, naiintindihan ko na. Ang suwail na batang yan. Teka lang. Dito. Dito po ako nakatira. Hoy, Xiao Sui. Ako at... Hoy! 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 Nagre-rebelde. Nagre-rebelde. Yang suwail na bata, sisirain niya ang kinabukasan ng ating Five Legs Gang. Ito na. Halika, ikaw! Halika! Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Hindi ka pa ba maghanap ng tao, ha? Kahit kailangang baliin ang mga binti niya, kalad ka rin niyo siya pabalik dito. Kung hindi, magdala ka ng sarili mong ulo sa akin. Opo, Boss Mu. Sa pagkakataong ito, tiyak na maiuuwi namin ang dalaga. Bumalik ka. Ikakagalit mo ako. Umalis ka. Suki, may panibagong balita na naman. Kayong dalawa, bantayan nyo itong mabuti. Opo. Ipaparating ko na po ang magandang balitang ito kay Chairman. Chairman, Ma'am, may nobya na po si Young Master. Nobya? Talaga? Opo, Chairman, totoo po. Tingnan niyo po. Dinala na ni Young Master ang dalaga dito sa bahay. Ay nako. Itong pilyong bata, lumambot talaga ang puso niya. Kaninang umaga lang, kinukulit ko na siya. Pagkatapos, ngayong gabi, inuwi na niya. Wanching, bilisan mo, ipahanda mo ang sasakyan. Sasalubungin ko ang aking magiging manugang. Opo, Ma'am. Ay, tara na rin tayo agad. Ang tagal nating naghintay. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Chairman, Ma'am, nakumpirma na po ng mga tauhan, nasa unahan lang po ang bahay ni Young Master, at nandoon din po ang nobya ni Young Master. Ay nako, tingnan mo. Bilisan mo, itago mo ang sinturon mong 1,000,000 piso, baka makita ng anak mo. Oo nga. Pati ang hikaw mong 5,000,000 piso, pati na rin itong kwintas. Bilisan mo, itago mo. Sige. Boss, sigurado ka bang nasa itaas lang dito yung batang nagde-deliver? Dito sa gusali? Hindi yan pwedeng magkamali. Sabi ni Master Mu, ngayon, ano man ang mangyari, dalhin mo sa akin ang eldest young lady. Sinumang magpapahiya sa akin, babaliin ko ang mga binti nyo. Huwag kang mag-alala kuya kung hindi lang siya inalagaan ng panganay na misis noong nakaraan. Matagal ko nang nabali ang mga binti niya. Tara na. Ay, anong nangyayari roon? Wanching, puntahan mo at silipin anong nangyari? Sige nang pala. Sama kayo sa akin. Maaari ka nang tumira rito. Ito ang kuwarto na ginagamit ng mga magulang ko kapag bumibisita sila. Sige po. Anong nangyayari sa labas? Ginang, naayos na po ang lahat. Mabuti. Ma, Pa, bakit kayo nandito? Ay nako. Ay nako. Xiao Chen, sino itong dalaga? Tita, ako po ang kasintahan ni Xiao Chen. Ay nako, ang galing naman. Swerte talaga ni Xiao Chen at nakatagpo siya ng napakagandang kasintahan na katulad mo. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Rongshue, ito ang mga magulang ko. Magandang araw po, tito at tita. Ako po si Murong Shue. Ay mabuti. Ikaw talagang bata ka, tago ng tago. Ganyang kalaking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Pa, kasi po, nagsisimula pa lang po kami. Naiintindihan ko na. Xiao Shui, umupo muna tayo. Magkuwentuhan tayo habang nakaupo. Umupo.
Halika, halika, halika. Xiao Xue, gaano na kayo katagal magkakakilala nitong si Xiao Chen? Huwag kang matakot. Pumwesto ka sa likod ko. Ingatan kita. Kami. Magkakilala na kami mula pa noong kolehiyo. Kayo pala'y magkakilala na mula kolehiyo. Ibig sabihin, si Xiao Xue ay kasama na niya mula pa sa eskwelahan? Hindi lang niya binaliwala ang pasaway na batang iyon, kundi sinamahan pa niya ito sa hirap ng matagal na panahon. Talagang pambihira siyang mabuting dalaga. Ano po yun, Tito? Wala. O Niv, ito ang una nating pagkikita at biglaan pa ang pagbisita namin, kaya wala kaming naihandang regalo ng tito mo. Halika, kunin mo itong pulseras, ito na lang ang munting regalo ng tita mo. Ito? Itong pulseras bay ang jade bracelet na taba ng tupa na ginamit pa ng emperador noong panahon ni Qianlong. Imposible. Nakita ko to sa isang album. Ang ukit na to ay likha ito ng palasyo sa paggawa ng bordang suzhou at mga inukit na jade. Isang sining lang ito kapag gumagawa ng alahas para sa maharlika. Naku, tita. Napakahalaga nito. Hindi ko po kayang tanggapin. Imposible? Talagang imposible? Paano naging mula pa ito sa panahon ni Qianlong? Kung talagang sa panahon ni Qianlong ito, maghahatid pa ba ako nito? Ay nako, ikaw talaga bata ka. Halika, ibibigay ko to sa'yo. Tanggapin mo na. Munting tanda lang ito mula sa amin ng tito mo. Kunin mo na. Oo nga, Xue. Huwag ka nang tumanggi. Munting alay lang yan ng tita mo. Bukod pa riyan, itong gandang jade. Pamana pa sa amin ng mga ninuno. Baka peke pa yan, kunin mo na. Sige. Pero, ito, mukhang totoo naman. Xue, tingnan mo, magkasama na kayong nakatira ni Xiao Chen, kaya pamilya na tayo. Bukas, may oras kami ng tito mo, kaya bukas, bakit di mo na lang imbitahan ang mga biyanan mo para makapagkita tayo? Ma? Ano bang sinasabi mo? Uy, tumahimik ka. Oo nga, Xue. Anyayahan mo ang mga magulang mo para kami ng tita mo ay makapag-asikaso. Sige, opo. Tito, tita, bukas. Ma, gabi na. Mauna na po kaming umuwi at magpapahinga. Ay, kulit mong bata. Hindi pa ako tapos magsalita. Ikaw ay... Yung mga magulang ko. Biro lang nila yon. Huwag mo masyadong seryosohin ha. Sa wakas, may tsansa akong kumalas sa kasunduan sa Black Dragon Gang at pakasalan si Kuya Xiao. Hindi ko pwedeng palampasin to. Kuya Xiao, bakit ayaw mong magkita sina tito tita at ang mga magulang ko? Iniisip mo ba na hindi ako bagay sa'yo? Hindi. Kasi, ay nako, kakakilala pa lang natin, di ba? Magkikita agad ang mga magulang natin. Hindi ba masyadong mabilis? Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Hindi ko yon malilimutan. Pero ako ang nobya mo, ang ipakilala ang mga magulang natin, ay nararapat lang. Ito, Kung hindi ka pumayag, sasabihin ko kina tito't tita na buntis ako at ayaw mo akong panagutan. ay naku, hindi mo pwede basta sabihin yan ha? Sige na. Pumapayag na ako? Ayos na ba? Mabuti kung ganon. Salamat kuya. Dumating na ang mga magulang ko. Ngayong gabi, dito ka na muna matulog. Hindi. Gusto kong matulog sa kama. Ibig sabihin, ikaw ang sa kama matutulog at ako sa sahig natutulog. Hindi komportable sa sahig Paano kaya? Tayong dalawa na lang ang matulog sa kama. Ay, hindi po pwede. Ako na lang ang matutulog sa sahig, ikaw na lang sa kama. Hindi ko inakala na si Kuya Xiao ay tunay pa ring gentleman. Aba, Gising na, bilisan mo at magayos. Pagkatapos mag-ayos, kumain ng agahan. kumusta ang tulog mo kagabi? Tita, napakasarap ng tulog ko kagabi. Pakiramdam ko ang tagal ko nang hindi nakakaranas ng ganito kasarap na tulog. Pa, anong ibig sabihin ng tingin mo? Kailangang marunong magpigil ang mga kabataan. Tingnan mo ang sarili mo. Puro eye bags ang mga mata mo. Mag-aayos na ako.
umupo ka na. Ito ay sariling gawa ni tita na siopaw. Kainin mo na kaagad. Salamat po, tita. Ang siopaw na ito. Bakit black truffle filling? Kumakain ba kayo ng ganito sa bahay ninyo? Oo nga. Anong black truffle? Bakit hindi ko alam? Ito lang naman ang siopaw na kinakain ko simula pagkabata. Simula pagkabata, ito ay black truffle-filled siopaw. Isang piraso nito ay 800. Ganoon ba ka-eksaherado? Totoo ba? Hindi. Ang siopaw na ito. Kakagaling lang sa pagpapasingaw sa tindahan ni tatang sa dulo ng baryo. Oo. Yang sinasabi mong black truffle? Hindi ko pa nga naririnig iyan. Lalong-lalo na ang kumain ng siopaw na 800 piso ang isa. Paano mangyayari iyon? Ito ay malinaw na kapareho ng black truffle na kinakain ko. Ang lasa at ang texture ng filling, parehong-pareho. Huwag na nating pag-usapan ng siopaw. Ano ba ang trabaho ng pamilya ninyo? Tita, ang pamilya namin ay nagpapatakbo ng ilang pantalan sa paligid ng maliit na negosyo lang ng paglilipat ng kargamento. Ilang pantalan? Maliit lang pala talagang negosyo. Snow, ang ibig sabihin ng tiyahin mo ay... Tita, ang suot ninyo sa leeg ay limited edition na pinakamataas na uri ng kwintas mula sa Jade Pavilion. Ay iyon? Ay, mali ang nakita mo. Hindi ito. Paano mangyayari iyon? Nakita ko na ito sa catalog. Ang kwintas na ito ay gawa sa ginintuang platinum. Nilagyan ito ng pinakamataas na uri ng sapphire. Ang gastos lang sa paggawa ay 10-10 milyon na. Hindi lalagpas sa 5 ang ganoon sa buong mundo ng negosyo. Tita, ang suot nyo sa leeg. Kayo mismo, 3 na ang suot nyo. Ito? Hindi ka naman nilalagnat. Bakit ka nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta? Hindi ba iyan ang susi ng aming pintuan sa bahay? Susi ng pintuan? Oo, Snow. Kung totoo ang sinasabi mo, pahihintulutan ba namin si Chen na mag-deliver? Tama. Oo. Ako kasi, natatakot akong mawala ang susi ng bahay namin. Kaya, palagi ko itong isinasabit sa nakikitang lugar. Ay, teka. Hindi ba pupuntahan natin ang mga magulang mo? Tara na, bilisan natin. Kung hindi, kapag umalis ang mga magulang mo, hindi ba masasayang lang ang punta natin? Mapa, pupunta kami ni Rong Shue para bisitahin ang mga magulang niya. Aalis na kami. Teka lang. Chen, halika. Huwag mong kalimutan ang kadena na ito. Snow, bumalik ka ulit dito kapag may oras ka ha. Tingnan mo ang batang ito. Isang araw, nagmamadali. Ang anak ay pupunta upang makipagkita sa biyenan. Para kang walang pakialam. Ano pa ba ang magagawa ko? Huwag kang tumingin sa batang ito. Kahapon, parang hindi makapagsalita. Ngayon, nang marinig niya na makikipagkita siya sa mga magulang ni Xiao Shue, mas mabilis pa sa kuneho ang takbo niya. Sige na, huwag na tayong masyadong mag-alala. Kain na tayo. Kumain. Tiyo, narito ang kontrata para sa pantalan ng City West. Salamat. Tiyo, bakit wala si Rong Shue? Xiao Ye. Mula ngayon, pamilya na tayo. Hindi na kailangan masyadong pakitang tao. Huwag mag-alala, Xiao Ye. Ang 5 Lakes Gang namin ay laging tumutupad sa salita. Ako, ang tiyo mo, ay hindi kailanman sisira sa salita. Salamat, Tiyo. Si Shue ay lumabas lang at malapit na rin siyang bumalik. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Sigurado ka bang dito nakatira ang tiyo mo? Bakit sila parang mga gangster? Baka naman, gaya sa pelikula, may mga dala silang baril? Bakit ka natatakot? Batas ang umiiral sa lipunan natin. Lehitimong negosyo lang ang ikinabubuhay nila. Seguridad lang ang kanilang tungkulin. Paano kung sa susunod na lang tayo bumalik? Uwi na muna tayo? Pagkatapos kong makapaghanda, babalik ako para bisitahin ulit ang mga magulang mo. Bakit ka natatakot? Hindi ka naman niya kakainin. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng binibini. Tara na. Magandang araw, Binibini. Xiao Chen, hindi ka ba pwedeng magpakalalaki? Sinasabi ko sa'yo, ang pinakaayaw ng papa ko ay ang mga duwag. Ngayon, kahit magpanggap ka, kailangan mo pa ring magpakitang gilas para hindi ka maliitin ng papa ko. Sige, susubukan ko.
Mama, Papa, nakauwi na ako. Ito kaya ang binanggit ni Gintong Ngipin, iyong delivery rider? Rongshu, sa wakas nakabalik ka. Luye, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako ngayon para kina tito at tita para ihatid ang kontrata ng pantalan sa kanlurang lungsod. Bukod pa riyan, pag-usapan din natin ang kasal natin. Pasensya na. May nobyo na ako. Hindi, Rongshu, ang lalaking yan. Ang gulo ng itsura. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Baka naman niloloko mo lang ako? At naghanap ka lang ng artista? Anong masama sa karaniwang tao? Gusto ko talaga ng simpleng tao. Tito, tita, ako si Xiao Chen, ang nobyo ni Rongshu. Xiao Oksyo, ito ba ang boyfriend na nahanap mo? Opo, tatay. Xiao Chen, siya ang pinili kong boyfriend ng seryoso. Huwag kang magkaroon agad ng masamang tingin sa kanya. Ay, Xiao Chen. Bilisan mo at umupo ka. Galing ka pa sa malayo, napagod ka. Ay naku, matandang mo. Dahil nakarating na rin naman ang bata, wag mo naman siyang takutin. Huwag kang matakot, nandito ako. Maraming salamat po, tita. Rongshu, tingnan mo ang kawalang hiyaan ng lalaking yan. Hindi siya karapat-dapat na mag-abot ng sapatos mo. Lalong-lalo na ang protektahan ka sa hinaharap. Tito, tita, itong docks ng syudad sa kanluran, kailangan pa rin ng suporta mula sa Black Dragon Chamber of Commerce ko. Ako lang at si Rongshu, kami ang nagkakatugma. Anong maibibigay sa kanya ng lalaking yan? Sino ang nagsabing hindi ko kayang protektahan si Rongshu? Ilang araw na ang nakalipas, tinulungan ko pa siyang itaboy ang ilang basagulero. Ikaw? Luye, kung sino ang kasama ko, anong karapatan mo para makialam? Si Xiao Chen ay mapagkakatiwalaan at maaasahan. Mas matatag pa siya kaysa sa iyo na puro lang away at umaasa lang sa pamilya. At ang gusto ko ay tunay na pag-ibig, hindi ang magkatugma lang. Murong ex-we. Hindi ko alam kung trip mo lang yan o nag-hire ka lang ng aktor para umarte. Basta, ang anak ni Mu Xiaokun hindi pwedeng magkasyota ng walang silbing tulad nito. Tatay, si Xiao Chen ay kinakabahan lang, hindi siya ganito palagi. Hindi mo pwedeng husgahan siya dahil lang sa isang pagkikita. Hindi mo pwedeng i-disapprove siya. Sinabi mo sa akin dati, tingnan ang puso ng tao. Ay naku, Mr. Mo, itong si Xiao Chen pala, mukha ring matuwid na tao. Matuwid? Anong silbi niyan? Ang wuhugang ko ay malaki at mayaman, itong duwag na batang ito. Kakayanin ba niya itong bantayan? Ah, wuhugang? Yung mga nang-api kay Rongshu noon, hindi ba sila yung mga taga-wuhugang? Ay, wag mo nang masyadong dibdibin yan. Ganyan talaga ang ugali ng tiyo mo. Tita? Ito po, binili ko po ito sa subasta ng Sotheby's sa halagang 80 milyong piso ang puso ng malalim na dagat. Ang asul na sapiro na ito, halos walang kapintasan. Sana po ay magustuhan ninyo, tita. Tingnan mo. Naku po, mayaman ba talaga ang taong ito? 80 milyon. Buong buhay ko, hindi ko man lang kikita ng ganoon kalaki. Ay naku, Xiaolu, sobra ka namang mapagbigay. Sa pagbibigay mo ng ganoong kamahal na regalo, hindi maganda ang pakiramdam ni Ale. Wala po yun, tita. Ang mga regalo ko po, natural lang na hindi kagaya ng sa iba. Unang pagbisita, dumating na walang dala, kahit simpleng etiketa, hindi alam. Sinong nagsabing wala siyang dalang regalo? Para sa akin, ang regalo ni Xiao Chen, mas may kabuluhan pa kaysa sa kung anong luho mo. Mas may puso pa. Ate, tama na. Binili ito ng nanay ko sa palengke. 800 lang ito? Paano mo naman ikukumpara? Sa 80 milyong sapiro niya? Talaga? Bakit hindi mo ilabas? Dahil ba sa sobrang abot kaya ng dala mo, kaya hindi mo mailabas? O baka naman, wala kang dala? Sinong nagsabing wala akong dala? Ako, may dala ako. Kung gayon, ilabas mo. Ang bagal-bagal mo. Sa tingin ko'y namili ka lang ng mumurahing paninda sa kalsada. Siguro ikaw mismo nahihiya na sa dala mo? Ha? Ilabas kung ilabas. Ang halaga ng regalo ay nasa intensyon. Ah, Rongshu, kung gusto mo ng kuwintas, sabihin mo lang sa akin. Ako'y madali lang makabili ng kuwintas na daan-daang beses na mas mahal kaysa sa binili niya. Hindi mahalaga kung mahal o hindi para sa akin. Ang mahalaga ay handang ibigay sa akin ni Xiao Chen ang lahat niya. Hindi ito basta-basta kuwintas. Ito ay ang puso ng karagatan. Ito ang kuwintas na, sa isang subasta 2 taon na ang nakakaraan, binili ni General Manager Su ng Xiao Group sa halagang 800 milyon. Anong 800 milyon? 800 milyon, Ginang? Napaka-eksaherado naman ito. Sigurado akong nagkamali ka lang. Ma, alam kong gusto mo lang gulatin si Papa, pero hindi ba sobra na yan? Hindi, Snow. Ang kulay at kalidad nito ay eksaktong pareho.
Hayaan mong tingnan ko ulit. Tingnan mo, old mo. Hindi ba ito yung 2 taon na ang nakakaraan sa Sotheby's? Tito? Tita? Sigurado akong nagkakamali kayo. Ang batang yan ay isa lang hampas lupang galing sa pinakamababang uri ng lipunan. Paano naman siya makakabili ng ganito kamahal na regalo? Tama. Ang kulay na ito ay yung 2 taon na ang nakakaraan ng Xiao Group binili ni Manager Su, hindi ba? Sabihin mo, saan nanggaling ang kwintas na ito? Ito. Galing lang sa binili ng nanay ko sa Tiangge. Narinig nyo ba, Tito? Tita? Binili sa Tiangge. Snow. Snow, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang pagkatao ng batang yan? Ordinaryong pamilya lang po sila. Walang espesyal. Papa, hindi kaya nabulag ka lang sa galit dahil sa akin? Tama na, huwag mong lituhin ang papa mo. Imposible. Ito ay malinaw na. Noong subasta noon, ang puso ng karagatan na lumabas doon. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang sabi ng nanay niya ay binili sa palengke. Ang kwentong yan ay napakawalang kwenta. Ay Xiaoxu, napakatagal na rin ninyong magkasama? Sa pamilya nila, wala ka bang napapansin na may kakaiba? Meron nga. Doon sa bahay nila, ang kinain kong baozi, katulad ng lasa ng kinain kong black truffle. Ano yan? Ay, oo nga pala. Pati ito. Diyos ko po, lola ko, ito ay galing pa sa panahon ni Qianlong, isang pinakapaboritong pulseras na gawa sa jade. Tito? Huwag na kayong magtanong pa. Kung totoo ba o hindi ang bagay na ito, hindi naman siguro mahirap hulaan, di ba? Sinabi nyo rin kanina na ang bagay na ito, 2 taon na ang nakakaraan, nabili na ni Ginoong Su. Kaya, paano kaya ito magiging totoo? Kung sinabi mong peke ang kwintas, sige na nga. Pero ang pulseras na ito ay talagang mula pa sa panahon ni Qianlong, isang pinakapaboritong pulseras na gawa sa jade. Tito, naniniwala ba kayo sa sarili ninyong sinasabi? Itong pobreng loko-loko na ito, sa pananamit pa lang, mayroon ma siyang 100,000 piso. At saka, ilang taon na ba ang lumipas mula sa panahon ni Qianlong? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming pekeng kopya ang nagawa na? Ano naman kung totoo o peke, hindi ang bagay na ito ang mahalaga sa akin, kundi si Kuya Xiao mismo. Rongqiu, siguradong naloko ka niya. Paano ang bagay ni Ginoong Su napunta sa mga kamay niya? Sa tingin ko, gusto lang niyang kumuha ng isang huwad na imitasyon upang makapasok sa Five Lakes Gang at umakyat sa posisyon. Tio, pati ikaw, huwag kang magpapalinlang sa kanyang matatamis na salita. Matalino ang batang ito. Hindi. Ang kalidad at texture ng kwintas na ito ay eksaktong kapareho ng lumabas sa subasta. Kung imitasyon ito, hindi ito magkakaroon ng ganitong texture at saka itong pulseras. Sabihin, ano ba talaga ang ginagawa ng iyong mga magulang? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Manager Su ng Xiao Group? Ay sana kaya mo ring maging kalmado. Ang anak natin ay taos puso at mahina ang dila. Ang tagal na niyang umalis at hindi pa bumabalik. Hindi ko alam kung paano na ang date. Ay nako. Bakit ka nagmamadali? Maaari bang mali ang mata ng ating anak? Bukod pa rito, siniyabing maliit na yan ay may mabuting kalooban. Mula pa noong kolehiyo, sinusundan na niya ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Ginang, Ginoong tagapamahala, may masamang balita. Nagpadala ng mensahe ang ating mga tao. Ngayon, bukod sa batang amo, may isa pang naghanda ng mabigat na regalo para mag-propose din kay Binibining Murong. Ano? Ayos. Kaya pala ang anak ko, ang tagal nang umalis at hindi pa bumalik. May sumabat sa kalagitnaan. Alam mo ba kung sino ang may gawa? Ang sagot ko po, Ginoong tagapamahala at ginang. Si Luye, ang nakababatang amo ng Black Dragon Society. Ayon sa ating mga tao, hindi lang niya kinutya ang batang amo sa harap ng marami dahil hindi nagdala ng disenteng regalo, kundi sinadya rin niyang guluhin ang batang amo. Xiao, hindi natin pwedeng hayaan na makaranas ng ganitong pighati ang ating anak. Kitang-kita na magkakasundo na sila sa kasal, gusto niyang sumabat at daigin ang ating anak. Hindi pwede. Kailangan kong papuntahin si Wan Qing na may dalang mabigat na regalo, hindi tayo pwedeng matalo sa labas. Hello po, Ginang. Wan Qing, may nagtatangka na agawin ang kasintahan ni Chen. Ganito, kaagad?
Maghanda ka ng isang napakagandang regalo at ipadala mo. Hindi natin pwedeng hayaan na si Chen matatalo sa labas. Opo, Ginang. Titiyakin ko po na maipadala ang listahan ng regalo na may pinakamataas na pamantayan. Suspendido ang meeting ngayon. May importante akong lakad. Boss Su, ang Black Dragon Gang na si President Lu naghihintay na sa receiving room. Ito na ang ikasiyam na beses niya na kusang dumating at humingi ng pagpupulong. Sabi niya kung papayagan lamang ng Xiao Corporation na sumapi sila ang pangunahing teritoryo at mga mapagkukunan ng pamilyang Lu sa Jiangcheng ay handa nilang ibigay. Paghintayin mo pa rin siya. Wala nang mas mahalagang bagay kaysa sa bagay ng aking young master. Pero Boss Su, matagal na po nating itinakda ang oras, hindi maliit ang impluensya ng Black Dragon Gang sa Jiangcheng. Kung pahihintayin natin siya ng ganoon, baka... Maghintay ka o umalis ka. Ang mga gang na gustong sumipsip sa Xiao Corporation, napakadami. Ang Xiao Corporation, hindi siya kawalan. Ang aking mga magulang, magsasaka lang sa probinsya. Kami, henerasyon-henerasyon na magsasaka, at si Boss Su, hindi ko rin kilala. Naririnig mo ba, Tito? Hindi niya talaga kilala si Boss Su. Sa tingin ko itong bagay na ito, kung hindi niya man binili, ninakaw niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko yan ninakaw. Ito ay pamana ng pamilya namin. Ayos lang, huwag natin siyang pansinin. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kaninang umaga, pumunta ang tatay ko sa Xiao Corporation para makipagnegosasyon. Kaya sa hinaharap, ang Black Dragon Chamber of Commerce ko ay susuportahan ng Xiao Corporation at monopolyo ang buong Jiangcheng. Ano yan? Ang Xiao Group na sinasabi mo ay yung tinaguriang sa Kyoto, pinakamakapangyarihang Xiao Clan? Tama ka, Tiyo. Basta maipakasal mo lang si Rong Xue sa akin, maaari kong isaalang-alang na ibigay ang pantalan sa silangang bahagi ng lungsod sa wuhugang mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Pagdating ng araw, ang wuhugang mo, hindi lang sa Jiangcheng kundi sa buong Kyoto, ay magkakaroon ng malaking pwesto. Itay, hinding-hindi ako papayag sa kasunduang pag-aasawa sa Black Dragon Association, lalo nang hindi ako papayag na pakasalan si Luye. Sa buong buhay ko, maliban kay Xiao Chen, hindi ako magpapakasal kanino man. Rong Xue? Huwag ka nang paloko sa lalaking yan. Sa pamilya ng lalaking yan, magbubukid lang ang angkan nila mula pa noon. Hindi tulad ko. Ako ang tanging tagapagmana ng Black Dragon Trading Guild. Hindi lang yan. Kaya kong pasiglahin ang Five Lakes Gang at lalo pang palawakin ang negosyo, pati maaari pa kitang bigyan ng buhay na wala kang aalahanin sa pagkain at gastos at lubos kang magiging malaya. Magagawa ba niya yon, ha? Tama na. Mahalaga ang kasal para sa kinabukasan ng pamilya, hindi iyan. Basta desisyon mo lang. Tama ang sabi ni Xiaoye, isa lang siyang galing lang siya sa angkan ng mga magsasaka. Baka nga sarili niya, hindi niya kaya alagaan. Paano ka pa niya mapaprotektahan? Paano niya kakayanin ang bigat na responsibilidad ng Five Lakes Gang? Ma, tingnan mo si Dad. Xiao Xue, sa tingin ko, may punto rin ang tatay mo. Tingnan mo si Young Master Lu. Ang lakas ng impluensya niya at mahalaga ka pa sa kanya. Ma, ganito ba talaga ang iniisip mo? Xiao Xue, paano ka naman sasaktan ni Mama? Ikaw ang nag-iisa kong mahal na anak. Ay naku, ang nais lang naman namin ay mapakasal ka sa lalaking kauri natin. Kita mo, probinsyano, ang agwat natin hindi lang basta maliit, kundi langit at lupa. Ano ngayon kung nagyayabang ka sa pera mo? Hindi ka pa rin pakakasalan ni Rong Xue. Pasensya na. Pero kapag may pera ka, kaya mong gawin ang gusto mo. Hindi lang ako makakatulong sa Five Lakes Gang, kundi mapapabuhay ko pa si Rong Xue nang walang kahit anong alalahanin. Hindi katulad mo. Sa buong buhay mo, mananatili ka lang sa liblib na probinsya at magtatanim lang sa lupang bulok mo. Sino ang nagsabi na ang ginoo ko, mananatili lang sa probinsya at magtatanim? Binibining Su! Binibining Su. Tita, Ginoo, nakalimutan ninyong magdala ng regalo ng bumisita. Inutusan ako ng ginang na dalhin ang dowry para sa inyo. tita, anong tawag mo sa akin? Ginoo, Ay ano naman yan? Binibining Su, sigurado akong nagkakamali ka. Ang batang ito, paano naman siya magiging ang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao? bulag ka ba? Makinig kang mabuti. Ang ginoo ko ay mula sa pinakaunang marangal na pamilya sa Kyoto, ang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao, si Xiao Chen.
Ang aking amo ang pinakamayamang angkan sa Kyoto. Ang nag-iisang tagapagmana ng Xia clan, Xiao Chen. Tiyahin, alin ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto? Bakit hindi ko ito alam? Xiao Chen, ipapaliwanag ko yan sa'yo mamaya. Ibig mong sabihin, kumuha si Tiyahin ng mga artista para suportahan ako? Sadyang naghanap siya ng artista? Ito ang Wuhu Gang. Ito, kapag pumalpak ito, at mabuking, tiyak tayo, baka di na tayo makalabas sa pintuan ng Wuhu Villa, hindi na talaga tayo makakalabas. President Su, tiyak nagkakamali ka. Itong walang silbi na ito, paanong siya ang pinakamayaman, ang tanging tagapagmana ng Xia clan? Hindi ko ba kilala ang sarili kong amo? Hindi ko ba siya makikilala? Yung Heart of the Ocean, totoo nga. Tama. Ito ang binili ng aming chairman. Sa Sotheby's, binili sa halagang 800 milyon. 800 milyon? Kuya Xiao, di ko akalaing na ang tahanan ninyo'y hitik sa kayamanan. Ikaw pala ang tagapagmana ng Xiao Group, si Xiao Chen. Malamang, siguro, posible, ganun nga. Ikaw ngayon, nandito para mag-propose sa pamilyang mo? Napakatapang mo. Naglakas loob kang agawin ang nobya ng aking amo. Mga guwardiya, Ako, President Su, kami ni Ronger ay nagmamahalan. Ang tanging ginagawa ko'y maghanap ng sarili kong kaligayahan. May mali ba sa akin? Tigilan mo yang pagsisinungaling. Sino bang may ganyang pag-ibig sa'yo? Ikaw lang naman palagi. Ang habol ng habol sa akin. Ang taong iniibig ko, mula't simula, ay si Kuya Xiao lamang. nakita mo? Ang nais ni binibining mo ay ang aming binata. Ibitiwan niyo ako. Anong balak ninyo? Anong balak ninyo? Kung paano natin haharapin si Xiao Chen, ikaw ang magpasya. Tia, kung pababayaan na lang ba natin? Pabayaan na lang? Xiao Chen, huwag kang masyadong mabait. Lalo na sa mga kaaway. Pangulong Su, biro lang namin ni Binatang Xiao kanina. Maliit lang na biro. Biro? Sige, dahil mahilig kang magpatawa, magbibiro rin ako sa'yo. Kayong dalawa, parusahan siya ng husto. Kayong dalawa, baliin niyo ang binti niya. Kayo? Kayo? Sinasabi ko sa inyo, ako ang tanging anak ng Black Dragon Association. Ang tanging anak. Kung susubukan ninyong saktan siya, hindi kayo patatawarin ng tatay ko. Black Dragon Association? Sinasabi ko sa'yo, kahit pa dumating ang tatay mo, kung gugustuhin kong baliin ang binti niya, kailangan pa rin niyang ngumiti at magpasalamat sa akin. Pangako, nangangako ako na mula ngayon, hinding-hindi na. Bakit ka pa nakatayo dyan? Gusto mo pa bang anyayahan pa kita? Tita, totoo bang ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Siyempre naman, kailan ka ba niloko ni tita? Oh, President Su. Xiao Chen, maupo ka muna. Halika, maupo ka na. Maupo, 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 maupo. Ay, halos nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay. Boss mo, ginang mo, nandito ako ngayon. May dalawa akong pangunahing pakay. Sige po, pakiusap. Sabihin nyo. Una, para sa aking amo, nagdala ng dote. Pangalawa, nais ng aming chairman at ng kanyang asawa. Maglaan ng oras upang imbitahan kayong dalawa para sa tsaa at pag-usapan ng kasal ni na Xiao Chen at Xue. Maigi, maigi. Ayos na ayos, ayos na ayos. Ang aming Xiao Xiao na makakapag-asawa kay Xiao Chen. Tuwang-tuwa kami. Kung gayon, babalik na ako upang iparating ang mensahe. Kayong dalawa, ibaba niyo ang mga dala. Mula pa ito sa dinastiyang Nansong, isang Hetian Sweat Jade na guanyin. Galing ito sa panahon ni Qianlong, isang porselanang plorera na may jade mirror glaze.
ay lola sa tuhod. Hindi ba ito ang pintang River and Spring Fishing Hermitage? Orihinal na likha ni Huang Gongwang noong Yuan Dynasty. Hindi ba sinabing nawala na to? Paano to napunta rito? Bakit parang nalilito ako? Saktan mo ko! Saktan mo ko! Totoo to. Bawat isa sa mga kayamanan dito ay sobrang mahalaga. Sobrang mahalaga? Ito, magkano kaya ang magagastos dito? Ibig sabihin, talaga bang ako ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Xiao? Mabuti at nagustuhan ninyong dalawa. Batang Ginoo, kung gayon, babalik na ako. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Galingan mo. Paalam na. Hindi ka na ba uupo muna? Dahan-dahan sa paglakad, dahan-dahan. Hindi pwede. Pagkatapos nitong mangyari, kailangan kong tawagan ang mga magulang ko para linawin. Chen, huwag ka nang tumayo. Umupo ka na, anak. Pa, hindi mo na ba? Pinipigilan kami ni Xiao Chen? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Kailan ba pinigilan ni Papa? Sa simula pa lang, nakita ko na mahusay si Chen, ang ating Five Lakes Gang. Kung gusto nating umunlad at lumawak, kailangan natin ng tulad ni Chen na may kakayahan at may background na batang talento. Chen, huwag ka sana magtampo. Ang tiyo mo, mahina lang talaga ang bibig at hindi marunong magsalita. Okay lang po, tita. Chen, narinig ko kanina kay Chief Su na ang mga in-laws pala ang nagpapunta sa inyong dalawa para kausapin kami. Tingnan mo ang nangyari. Ang mga in-laws ay sobrang abala. Kung magkikita, dapat kami ang bumisita sa inyo. Ang bilis magbago ng mukha ni Papa, mas mabilis pa sa pagbuklat ng libro. Tama, Xiao Chen. Kailan ba natin makikilala ang mga biyanan? Sinabi ng tatay ko na gusto niyang makipagkita sa inyong dalawa, pero hindi niya pa sinasabi ang eksaktong oras. Tatawagan ko siya maya-maya para tanungin siya. Sasabihin ko sa inyo kapag naka-schedule na. Mabuti. Walang problema. Xiao Chen, ang mga biyanan ba ay may mga paborito para makapaghanda kami ng maliit na regalo bilang paggalang? Wala namang espesyal na hilig ang tatay ko. Siya, magaan lang siyang pakisamahan. Kung gayon ay maghahanda na kami. Maghahanda ng maliit na regalo at saka kami makikipagkita sa mga biyanan. Halika. Maghanda na. Mag-usap kayo. Magkwentuhan lang kayo. Kuya Xiao, hindi ka ba nagtataka kung bakit itinatago sa iyo ng tiyo at tiya? Gusto ko rin sanang itanong iyan. Hindi ko alam kung naipadala na ni Wanqing ang regalo sa pamilya mo. Magiging maayos ba si Xiao Chen? Halos kalahating araw na, wala. Ang manlang balita? Sa tingin ko, sobra ka lang nag-aalala. Kasama na natin si Wanqing ng ilang dekada. Alam niya ang gagawin. Isang maliit na bagay lang ang pagpadala ng regalo. Ano pa ang problema ang mangyayari? Wanqing, sa wakas ay nakabalik ka? Kumusta? Naipadala mo ba ang handog? Naging maayos ba ang usapan ni Xiao Chen? Chairman, Madam, mayroon akong kailangang iulat sa inyo. Ang nobya ng Young Master ay ang anak ng Wu Hubang. Wu Hubang? Parang may ganoong maliit na gang. Kung gayon, kailangan ba nating tulungan sila? Pagdating ng panahon na lang. Nga pala, paano ang bagay na ipinagawa ko sa iyo? Huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging matagumpay ito. Sa huli, ang Wu Hubang, maliit na gang lang iyan. Para sa kanila, ang makasama ang Young Master ay isang napakagandang pagkakataon na. Mabuti naman. Hello, Ma? Tinatanong ng nanay ni Rong Shue, kailan kayo magkikita? Saan ang tagpuan? Anak, sa unang pagkakataon na kakain tayo, kasama ang mga magulang ni Xiao Shue, hindi tayo pwedeng mawalan ng disente at paggalang. Nga pala, tanungin mo si Xiao Shue, saan ang pinakamagarang lugar sa Jiangcheng?
Kung sa ganda, iyon ay tiyak na ang Cloud Top Palace na pag-aari ng Black Dragon Society. Walang makakapantay dito sa Jiangcheng. Ito ay ang Cloud Top Palace ng Black Dragon Society. Sige. Kung gayon, ngayong gabi, dito tayo sa Cloud Top Palace. Sabihin mo sa mga magulang ni Xiao Shui na huwag silang mawawala mamayang gabi. Sige. Aba, tatay, kayo. Mayroon ba kayong inililihim sa akin? Bakit naman? Ano naman ang ililihim namin ng nanay mo sa iyo? Pero sabi ng tita ko, ako raw ang tagapagmana ng pamilya Xiao na pinakamayaman sa Jingcheng? Pinapunta kita para magkunwari, hindi para ibunyag ang buong yaman. Chairman, hindi iyon maiwasan. Hello? Ma? Anak, mahaba ang kwento, mamayang gabi sa Summit Hotel. Ipapaliwanag ko ito sa iyo ng personal. Sige po. Sige, ibababa ko na. Ikaw talaga, bakit bigla kang umatras sa mga ginagawa mo? Lalo kang nagiging di mapagkakatiwalaan. Paumanhin po, Chairman. Tama na, tama na. Si Wan Qing, para rin ito sa kabutihan ni Chen. Wan Qing, sige, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Opo. Ano nga ba ang binabalak ng tiyahin ko at ni Itay? Isang malaking bagay ba? Siguro, gusto lang nila akong sorpresahin mamaya. Kuya Xiao, ngayon na alam mo na ang totoo mong pagkatao. Pakiramdam mo ba, hindi na ako karapat-dapat sa'yo? Hindi. Kahit ano pa ang mangyari. Sa buhay na ito, ikinakabit ko na ang sarili ko sa'yo. Manugang kong si Chen. Tiyo, Tia, tinanong ko na kanina ang aking mga magulang, ang sabi nila, ngayong gabi, magkita-kita raw tayo sa Summit Hotel. Sa Summit Hotel? Magandang lugar iyon. Sige, susundin natin ang nais ng pamilya. Umuwi muna tayo at maghanda. Mamaya, sa Summit Hotel na tayo. Tara. Tayo rin, alis na tayo. Tatay? Tatay? Malaking problema, gulong-gulo ako. Tatay? Ang weird. Wala pa ba si tatay? Tatay, malaki ang problema. Gulong-gulo ako. Ano na naman ang ginulo mo? Tatay, na-offend ko ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto? Hindi. Kailan ka pa nagpunta sa Kyoto? Paano mo siya nairita? Tatay, ganito kasi yon. Kanina, pupunta sana ako sa Wuhugang para mag-propose at mukhang maayos na sana ang lahat. Kaso biglang lumitaw ang isang binatang nagngangalang Xiao Chen. Pilit niya akong inaagawan ng kasal. Tapos, maya-maya, dumating si Boss Su ng Xiao Group. Sabi niya, ang batang ito raw ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Ayon, tapos pinagsabihan niya ako. Baka niloloko ka lang. Nasa Xiao Group ako ngayon. Naghihintay ako makipag-usap kay Boss Su para sa partnership. Wala namang nagsabing umalis siya sa kumpanya. Pero tatay, paano magiging magkapareho ang dalawang taong ito? Alam ko na, tatay. Sigurado akong si Murong Shui ang haliparot na ang nagbayad ng artista para magpanggap na si Boss Su at lokohin ako. Nakakainis. Sabi ko na nga ba? Paano naman magiging tagapagmana ng Xiao Group ang isang hamak na delivery boy? May gana pang lokohin ako. Tatay, sa ngayon ganyan muna. Manahimik ka muna dyan. Hintayin mo matapos ko ang pag-uusap namin ni Boss Su. Tatay, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Nakakainis? May lakas silang lokohin ako? Xiao Chen, ang kahiyahiyang ito? Tiyak na pagbabayaran mo ito ng 10 beses, 10 beses pa. Hoy, Manager Wang, dalhin mo kaagad ang buong grupo at hintayin niyo ako sa harap ng Cloud Top Palace. Pabilis! Mayabang na bata.
Presidente Su, nandito ka na rin. Tingnan ninyong maigi ang lahat. Ang batang lalaki sa larawan ay si Xiao Chen. Siya ang rason kung bakit ako napahiya sa 5 samahan ng lawa. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin ninyo. Kapag nakita ninyo ang batang ito, parusahan ninyo siya ng mabigat. Naiintindihan ba ninyo? Opo, batang amo. Tio Tia, nandito na po tayo. Xiao, Chen, nakarating na ba ang mga kamag-anak? Kailangan ko bang magpadala ng 2 tao para sunduin sila? Wag na, Tio. Bago kami umalis, tinawagan ko na si Papa. Siguradong malapit na sila ngayon. Mama, Papa, bakit hindi muna tayo pumasok at maghintay? Pagdating ni na Tio at Tia, saka na natin sila sunduin. Oo. Kung ganoon, pasok muna tayo at maghintay. Sige. Lao Xiao, tingnan mo. Kumusta ang suot ko? Bakit ka nakasuot ng ganyang kapansin-pansing damit? Hindi pa natin nasasabi ang lahat kay Xiao Chen. Ito, kapansin-pansin? 5 milyon lang ang set na ito. Mula nang sanayin ng anak ko, lahat ng alahas ko, pati ang mga damit na ito, nag-aalikabok na lang. Ikaw pa ang may ganang sabihin kapansin-pansin ako? Dinala mo pa ang Guotay Limited Edition alak na tig 20 milyon bawat bote? Natatakot ka bang hindi malaman ng anak natin na mayaman tayo? Ano ba ang ikinatatakot mo? Hindi naman marunong kumilala ang anak ko. Makikilala ba niya? Hindi ba ito ang mas maganda? Kapag nagtanong sila, sasabihin kong ako mismo ang gumawa ng alak. Pwede rin? Bakit hindi pwede? Huwag ka nang magatubili. Bilisan mo at palitan mo yung damit. May mensahe si Xiao Chen. Sabi niya, narating na nila ang Yunding Tiangong. Pinapupunta na tayo kaagad. Bilis, magmadali tayo. Huwag nating paghintayin ng matagal ang mga kamag-anak. Palitan mo muna yung damit. Wala ng oras. Minamadali na tayo ni Xiao Chen. Tara na. Magandang araw. Ilan po kayo ngayon? Nakapagpareserba na ba kayo ng pribadong silid? Opo, nakapagpareserba na po ang tatay ko. Itong bata. Hindi ba siya ang taong pinapahanap ni Batang May-ari? Batang May-ari, ang target ay nasa labas, naghihintay ng utos. Bantayan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Paparating na ako kasama ang aking mga tao. Opo, Batang May-ari. Mga Ginoo, mangyaring maghintay muna kayo rito sa labas. Kailangan munang i-verify ang inyong reserbasyon bago kayo papasukin. Sige, maghihintay na lang muna kami dito sa labas. Maghintay? Tignan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Mga kasama, palibutan niyo siya. Luye, ikaw na naman ba? Anong balak mo? Balak mo? Itong batang to, ang nagpahamak sa akin sa wuhugang, sinabotahe ang plano ko. Kaya natural lang na didisiplinahin ko siya ng maayos. Batang lalaki. Hindi mo siguro inakalang magkikita tayo agad, ano? May daan sa langit ngunit di mo tinahak, sa impyerno'y walang pinto, ngunit pinili mo pa ring pumasok, hindi ba? Akala ko hahanapin pa kita kung saan, pero heto, ikaw pa ang lumapit. May lakas loob kang saktan ako? Luye, ako ang tanging tagapagmana ng pamilyang Xiao, ang pinakamayamang angkan sa Kyoto. Luye, huwag kang lumabis. Kapag sinaktan mo si Xiao Chen, hinding-hindi ka patatawarin ng pamilyang Xiao at ng Black Dragon Society. Ang tagapagmana ng pamilyang Xiao? Murong Xue. Hindi pa ba kayo titigil sa pag-arte? Talaga bang akala ninyo bata ako? Kahapon, para lang suportahan siya. Naghanap ka ng taong nagpanggap na umaktong si General Manager Su. Akala mo ba hindi ko yan alam? Anong sabi mo? Nag-arkila ka lang ng artista na nagkunwari? Artista? Artista na nagpapanggap. Luye, ano bang sinasabi mo?
Murong Shue, pinagtatanggol mo pa rin siya, hindi ba? Sige. Tiyo? Tia? Sabi ng ama ko, noong panahong iyon, ang totoong Manager Su ay nasa kumpanya. Nakikipag-usap sa kanya para sa kooperasyon. Kung ang taong iyon ay hindi nagpapanggap. Kung gayon, nais kong itanong, hindi na ba kayang humarap ng sarili si Manager Su? Pero yung mga regalong ipinadala, tunay namang totoo. Tama. Totoo nga lahat ng regalong iyon, lahat ay napakamahal. Paano mo ipapaliwanag ito? Tiyo, kailangan pa bang itanong iyan? Itong bata, sa hirap niya, makakabili ba siya ng ganito kamahal na bagay? Sino ang nakakaalam kung saan niya iyon ninakaw? Kahit pa hindi ninakaw, iyon ay mula sa pagnanakaw niya ng libingan. Nagsisinungaling ka? Ang pamilya namin ay mga tapat na tao sa probinsya, namumuhay sa pagsasaka. Paano kami magnanakaw sa libingan? Tay, kung walang ebidensya, hindi ka dapat basta maniwala. Manahimik ka. Lumapit ka rito. Wrong Shue. Aba, bata, ang lakas ng loob mo, naglakas loob kang linlangin ng Five Lakes Gang. Tiya, isinabak mo ako sa malaking gulo. Sabi ko na, ako'y isang delivery man lang. Paano ako magiging tagapagmana ng isang makapangyarihan at mayamang pamilya sa Kyoto? Ngayon, tapos na. Bistado na ako sa harap ng lahat. Tiyo, halos ko nang makalimutan kung di mo sinabi. Itong bata, hindi lang siya nagkunwaring tagapagmana ng pamilya Xiao, kundi niloko pa ang damdamin ni Rongshui at nagnakaw pa ng mga antigong gamit. Ako? Ngayon, kailangan ko siyang turuan ng leksyon para mabulok siya sa kulungan. Ano yan? Panindang libingan yan. Kaya pala maraming antigo, sabi ko. Tay, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Luye, tigilan mo na ang paninira rito. Ako? Ako? Ang naninira? Halika, sabihin mo sa kanya, saan nanggaling ang mga ito? Ako. Imumungkahi kong tawagan ang pulis para masiyasat nila ito hanggat lumabas ang totoo. Ano ba talaga ang balak mo? Ha? Gagamitin mo ba ang mga panindang hukay para isumpa kami? Kung ang mga bagay na ito talagang galing sa pagnanakaw ng libingan, hindi ko ipapakasal sa iyo ang anak ko. Tito at tita, pamilya namin ay ordinaryo lang at malinis ang hangarin, hindi kami magnanakaw ng libingan. Kung hindi ninakaw, edi ninakaw mo pa rin. Paninirang purian. Ngayong ganito na ang nangyayari, nagmamagaling ka pa rin ha? Mga kapatid, dakmain niyo siya. Tigil. Ma, pa? Anak, ayos ka ba? Ma, ayos lang ako. Naku, akala ko kung sino. Ang gaganda pa ng mga suot nila. Aha, ang dumating pala ay ang mga magulang ng dukhang si Xiao Chen. Tiyo, ang sabi ko sa inyo kanina, hindi pa rin ba kayo naniniwala? Sa hitsura pa lang ng matandang ito, paano siya magiging chairman ng Xiao Group? Mukha ba siyang pinakamayamang tao? Tungkol dito, kailangan mo talaga akong bigyan ng matinong paliwanag. Tay, anong paliwanag? Paliwanag? Naniniwala ako kay Xiao Chen. Sigurado akong hindi ganoon ang pamilya nila. Tumahimik ka. Hindi pa ito lugar mo para makialam. Ma, yung mga regalong bigay ni Tia, tayo ang bumili ng lahat niyon. Natural? Pamilya natin ang bumili niyan? Kung hindi, saan pa manggagaling yon? Binili? Gaano ba kamahal yan? Sobrang mahal, di ba? Mayaman ba talaga tayo? Talaga bang binili ito? Galing pa yan sa Southern Song Dynasty, isang matunfat jade ite. Guan yan mula Hetian. Galing pa sa panahon ng Qianlong, isang jade clear glass na bote. Kayo ba ang mga biyanan? Tiyo, hindi ka siguro naniniwala na ang taong ito ang bumili niyan, tama? Sa ganito kahirap, may pambili ba siya niyan? Matandang hukluban, bingi ka ba sa sinasabi ko? Matandang baliw? Bingi ka ba at di mo ako pinapansin? Walang modo kang bata. Nagre-rebelde ka na? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Ang aking itlog! Kailan pa naging ganito kalupit si Papa? Ang iyong ama, talagang ganyan ang ugali. Ano pat nakatunganga pa kayo? Halika, sugurin ninyo ako. Patayin niyo siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob kumilos.
Ano pat nakatunganga pa kayo? Sugod, sugod! Teka. Luye, usapan lang ito nating dalawa. Walang kinalaman dito ang pamilya Xiao. Ako ang may kagagawan nito. Pakiusap, palayain mo sina Tia Xiao. Pinapatawad ko sila alang-alang kay Murong Shue. Ano ba ang iniisip mo? Lumayo ka na riyan? Kung hindi, maniwala ka. Dadalhin ko kayong lahat sa wuhugang para sa disiplina. Xiao Shue, manatili ka sa tabi ni Xiao Chen para di ka matalsikan ng dugo. Sakaling magkagulo mamaya. Xiao Oxue, huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo na ito sa tito mo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod! Tay, mag-ingat po kayo. Ang galing mo, Lao Xiao. Ang alamat ng pambihirang teknik na Thunder Kick. Narinig pa dati. Ginamit daw ng matandang ginoo ng pamilyang Xiao ang sining na ito at pinatahimik niya ang 13 gang ng Kyoto. Ang teknik na ito'y eksklusibo sa pamilya Xiao. Totoo ba yon? Ang lupit talaga ng tito ko. Si tatay pala, itinatago lang niya to. Noon sa bahay, kahit paso lang, hindi niya kayang buhatin. Pero ngayon, Matandang hibang, ba't ka pa nakialam sa teritoryo ng Black Dragon Society? Gusto mo bang mamatay? Matanda, anong lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ng Black Dragon Society ko? Gusto mo na bang mamatay? Hoy, hoy, hoy! Anong balak mo? Ako, ang batang pinuno ng Black Dragon Society. Ayaw mo na bang mabuhay? Black Dragon Society? Isang maliit na gang na ni hindi ko pa narinig. Noong panahong namamayagpag pa ako, ni hindi pa ipinapanganak ang tatay mo. Sige, matapang ka. May tapang ka bang hayaan akong tumawag ng tao? Pagkatapos, tapos ka na. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto para tawagin mo lahat ng tao mo. Sige. Ikaw ang may sabi niyan. Hello, Manager Wang. Dalhin agad lahat ng mga kapatid. Pumunta na sa Cloud Top Palace. Bilisan mo. Hintayin mo lang. Pagdating ng mga tao ko, kayong lahat ay ihahagis ko sa ilog para ipakain sa mga isda. Sige. Hihintayin ko. Tito, bakit hindi na lang kayo agad umalis? Hindi natin sila kayang kalabanin. Narinig ko, noong huli, may nagalit sa kanila, pinutol ang mga litid niya, at itinapon sa ilog para ipakain sa mga isda. Oo nga, tatay. Huwag kang magpadalos-dalos. Xiao Xue, huwag mo akong alalahanin. Isang grupo lang sila ng mga bagitong siga. Ayos lang. Tatay, tulungan mo akong kumbinsihin si Tito Xiao. Mukhang hindi lang palabas ang nakakatakot niyang mukha ng tatay niya. Hindi maari. Kailangan ko pang obserbahan ng mabuti si Xiao Chen kung siya nga ba ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Xiao o nagkukunwari lang. Huwag magpadalos-dalos. Silipin muna ang sitwasyon. Ay, Itay. May 1 minuto pa. Kung ang kakampi mo ay di pa dumarating, pagsapit ng oras na yon, huwag kang magtaka kung hindi kita patatawarin. Young Master, nandito na ang lahat ng mga kapatid. Utos mo lang. Itong dalawang walang kwentang tao, palisin ninyo sila kagad. Young Master, itong matandang ito ba? Tama, siya nga. Mga kapatid, sino mang makakapigil sa galaw ng matandang ito ngayon, tatanggap ng 1 milyong pabuya. Mga kapatid, kunin niyo ang inyong gamit. Patahimikin niyo sila agad. Tingnan ko lang kung sino ang tatangkang lumapit sa tatay ko. Anak, tumabi ka muna. Itong ilang bubuet, nais pa daw nila akong gambalain. Hindi sila karapat-dapat. Talagang matigas pa rin ang dila ng matanda. Mamaya iiyak ka rin at magmamakaawa. Nanay? Anak, panoorin mo na lang ito. Ano? Ampa. Ako, itong matandang lalaki, nagpalibot-libot sa mundo ng 30 taon. Marami na ang nagtangkang kumanti sa akin. At ano ang resulta? Buhay pa rin ako at maayos. Kayong iilang bubuit. Hindi pa kayo karapat-dapat. Sa inyong mga walang silbi, hindi kayo karapat-dapat. Pa, huwag ka naman ganyan. Ang dami nila. Kung ganyan kakatigas ang ulo, malaki ang kawalan mo. Matandang hukluban? Alam kong may kakayanan ka, pero hindi na ako naniniwala. Ngayon mag-isa ka lang, kaya mo ba kaming lahat talunin? Ang dami namin. Matatalo ka ngayon. Gusto mo bang magbilang ng tao, ha? Maniniwala ka ba na ang tatawagin ko ay kayang sindakin kayo hanggang maihi kayo? Manager Wang, narinig mo ba ang sinasabi ng matanda? Young Master, sabi niya, sa isang tawag lang,
Kaya niya raw kaming sindakin hanggang maihi kami. Malapit na siyang bumagsak, pero matigas pa rin ang dila niya. Mabuti na rin. Ngayon ipapakita ko sa'yo, dahil makapal ang mukha mo, ipapapanood ko sa'yo mismo kung paano ka mapapahiya. Kanina binigyan mo ako ng 10 minuto, hindi ba? Ngayon, bibigyan din kita ng 10 minuto, tumawag ka ng mga tao. Tingnan nga natin kung sino ang tatanga-tanga na. Sumubok lumaban sa Black Dragon Gang. Bata, sana mamaya, matigas pa rin ang dila mo. Presidente Su, ang pagkakataong makipag-partner sa Grupo Xiao ay napakalaking karangalan para sa aming samahang Black Dragon. Ako si Lu Zhengguo. Sa mundo ng negosyo, matagal na ako nagsumikap. Pinahahalagahan ko ang katapatan at dangal. Alam ko kung gaano kataas ang estado ng Grupo Xiao sa industriya. Kapag naayos na natin ang kasunduan, siguradong uunahin namin ang interes ng Grupo Xiao. At hindi kami magpapabaya. Presidente Su, maaasahan ninyo ito. Sang-ayon ako sa prinsipyo mo, Pangulong Lu. Kung ganito kalaki ang sinseridad ng Black Dragon Association, kung gayon, ang kontratang ito, hello, Tagapangulo. Wan Ching, may mga taong nagyayabang sa dami nila rito ngayon. Binibigyan kita ng 10 minuto para dalhin lahat ng tao mo at pumwesto sa harap ng Yunding Tiangong. Xiao Chen, kanino ba tumatawag si Tito? Hindi ko rin alam. Baka kay tita ko. Yunding Tiangong? Sige, naintindihan ko, Tagapangulo. Yunding Tiangong? Zhang Long, inuutusan kitang agad tipunin ang lahat ng tao. Tumakbo ka agad papunta sa Yunding Tiangong. Mayroon kang 8 minuto. Presidente Su, ano bang nangyayari? May nanggugulo ba roon para pigilan ang samahang Black Dragon? Ay, Presidente Su, huwag po kayong mag-isip na mali. Ang ibig kong sabihin, ang Yunding Tiangong ay hotel ng Black Dragon Association. Nasa Jiangqing ito. Kabisado ko ang lugar. Maaari ko kayong samahan. Ilang minuto lang ang biyahe. Ayos lang. Tayo na. Mauna po kayo. Matanda, halos 10 minuto na. Nasaan na ang tinawag mo? Bakit wala pang dumarating? Baka natatakot silang pumunta. Huwag masyadong arogante, mga kabataan. Xiao Qishan. Kung hindi mayabang, matatawag pa bang kabataan? Sasabihin ko sa inyo, sa Jiangcheng, ang Black Dragon Gang ang pinakamalakas. Kahit tawagin nyo pa ang pinakamataas ninyong pinuno ngayon, hindi pa rin kayo maliligtas. Batang boss. Sa palagay ko nagkukunwari lang sila. Gusto lang nilang magpalugit para humaba pa ang buhay nila. Wala naman silang matatawag. Kung patapos na ang oras, mga kapatid, umpisahan na natin. Sino sa inyo ang magtatapang na kumilos? Tigil. Tita. Tatay? Sa wakas, dumating ka rin. Sila ang nanakit sa mga tao natin at binasag pa ang itlog ng anak mo. Ayos pa ba ang itlog? Ginang Chairman, ayos po ba kayo? Imposible. Ito ang pinakamayamang nagkubli ng may 20 taon. Ang pinuno ng pamilya Xiao. Si Xiao Qishan? Kung ganun, ang anak ko, ang sinabi niya sa akin sa telepono kanina. Totoo kaya? Mga hamak lang sila. Hindi nila tayo kayang saktan. Late Spring, hindi ko na kailangang ituro pa sa iyo kung ano ang dapat gawin, tama? Chairman, huwag mag-alala. Siguradong matutuwa ka. Sige, magdrama ka pa. Kesyo chairman ka pa ng Xiao Group eh. Tatay, itong babae? Ito yung aktres na kinuwento ko sa'yo? Ikaw, bakit mo siya kasama? Bata, tumahimik ka na. Walang hiyang bata ka. Tumigil ka. Bakit mo ako sinasaktan, Itay? Aray! Sasaktan ka pa? Gusto kitang patayin. Pati ba naman ang chairman ng Xiao Group ay binabastos mo? Ayaw mo na bang mabuhay? Chairman ng Xiao Group? Ito? Ha? Itay, ako. Totoo bang ako ang tagapagmana ng Xiao Group? Oo. Tama, anak. Ganito na ang sitwasyon. Hindi ka na maitago ni nanay at tatay. Ikaw nga,
ang tagapagmana ng nangungunang mayamang pamilya sa Kyoto. Chairman. Ibig sabihin totoo ang sinasabi ni Xiao Chen? Sabi ko na nga ba, itong mga artifact na halos imposibleng kunin kahit sa pinakasikat na auction house. Paano raw nakuha lang sa pagnanakaw sa libingan? Imbento lang pala ng hayop na ito. Sinisiraan si Chen Chen natin. Hemp. Nanay, tatay, ngayon naniniwala na kayo, hindi ba? Matagal ko nang sinabi. Oo. Anak pa rin kita. May pananaw. Sabi ko na nga ba ang Thunder Leg style ay orihinal na gawin ng pamilya Xiao, kaya siya talaga ang pinuno ng pamilya Xiao. Magiging interesante ito. Kung gayon, ako ba ang nagkamali kanina? Sino ba ang nagsabi kanina? Na ihahagis kami sa ilog para ipakain sa mga isda? Matigas ka pa rin? Xiao Chen, sige, sabihin mo. Anong dapat nating gawin sa mga to? Ako? Lu Ye. Chairman, huli na po kami. Palibutan ninyo ang lugar na to. Yung mga nagpahiya sa atin kanina, walang makakatakas. Opo, Chairman. Hoy, bata. Sino ba ang nagyabang kanina? Na mas marami raw ang tao ko? Tatay! Ikaw talagang suwail na anak. Di ka pa ba luluhod kay Chairman Xiao at kay Young Master Xiao para humingi ng tawad? Kapag hindi ka pinatawad ni Chairman Xiao, hindi magiging maganda ang buhay mo. Hindi na kailangan ng tawad. Wanching, mula ngayon, ayokong marinig pa ang pangalang Black Dragon Chamber of Commerce na yan. Opo, Chairman. Chairman Xiao, pakiusap, maawa ka. Mula ngayon, tutuwid ko talaga ang disiplina sa suwail kong anak. Hindi na. Wala na kayong pag-asa. Zhanglong, Zhaohu, Opo? Director Xiao, hindi. Kasalanan ko ito, siya lang ang pumilit sa akin na gawin ito. Kung alam ko lang kung sino ka talaga, kahit bigyan mo pa ako ng daang tapang, hindi ko gugustuhin sumuway. Nagsisinungaling ka. Ginawa mo to para lang mapalapit sa akin. Iyon lang ang dahilan. Hindi po. Director Xiao, pakiusap. Maawa ka po sa akin. Bigyan mo po ako ng pagkakataong mabuhay. May mga matatanda akong inaalagaan, pati mga bata sa bahay. Kung may mangyari sa akin, hindi na makakabuhay ang buong pamilya ko. Tama, Director Xiao. Nalinlang lang po kami. Siya lang po ang nag-utos sa amin. Naghahanap lang po kami ng trabaho. Pakiusap, Director Xiao. Maawa po kayo sa amin. Oo. Siya lang po ang may kagagawan. Pakiusap, Director Xiao. Pagbigyan mo po kami, palayain mo po kami. Gulo ito ng dalawang pamilya, wala kayong kinalaman. Ayaw din naming pahirapan kayo. Kaya kung matalino kayo, lumayas na kayo. Tama. Director Xiao, kung pagbibigyan mo kami, ang Black Dragon Society ko ay tatalima sa lahat ng iyong utos at magiging iyong tapat na lingkod. Handa na akong maglingkod sa inyo. Anong ginawa mo noon? Aso kang hangal. Pinatawad pa ni Ginang Xiao ang buhay niyong dalawang aso. Iyan ay isang natatanging pabor na. Simula ngayon, wala nang Black Dragon Society sa Jiangcheng. Kayong dalawa, itapon niyo sila kung gaano man kalayo ang kaya niyo. Opo. Ginang Xiao, pakiusap. Maghinay-hinay kayo. Palayain niyo kami. Ginang Xiao. Rong Xue. Sa panliligaw ko sa iyo ng napakaraming taon, maaari mo ba akong ipakiusap? Rong Xue. Pakiusap. Biyan ng lalaki. Biyan ng babae. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at pag-usapan ang kasal ng mga bata? Oo nga. Bilang isang pamilya, umakyat tayo, maupo, at magkuwentuhan ng matagal. Pumili tayo ng magandang petsa para maayos na ang kasal ng mga bata. Mabuti. Tuloy, mga biyanan. Biyan ng lalaki. Tuloy po. Wangking, kunin mo ang alak ko sa kotse. Ngayon, ako at ang biyanan ko, magiinuman kami hanggang hindi na makatayo. Xiao Chen,
Anong nangyari sa'yo? Bakit nyo itinago ito sa akin? Xiao Chen, patawad. Matagal na naming itinago ito sa'yo. Ito rin ang lumang tuntunin ng ating pamilyang Xiao, ang pamilyang Xiao. Pinakaayaw nito ang mga inapo na masanay sa layaw at makalimot sa pinagmulan. Kailangan mong maghintay hanggang sa araw ng iyong kasal para formal na ibunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Tama, Xiao Chen. Alam ni tatay na malalaman mo ang balitang ito at mahirap itong tanggapin para sa'yo. Pero kailangan mo itong unawain sa loob ng mahabang panahon. Ang rason kung bakit namin itinago ang aming pagkakakilanlan ay nais naming ikaw, nang walang proteksiyon ng dangal ng pamilya, matutong maging malaya at maunawaan ang hirap at ginhawa ng buhay. Sa pagharap mo sa mabibigat na pagsubok, sa hinaharap, mulang lubusang maipapasa ng pananagutan ng pamilya. Xiao Chen, sana maunawaan mo, talaga, ang aming mabuting hangarin. Xiao Chen, alam kong mahirap mo itong matanggap sa ngayon, pero si Chairman at si Mrs. na matagal nang itinago ang kanilang pagkakakilanlan ay para sa ikabubuti mo. Kung ganoon, lahat ng nangyari kanina, pawang kasinungalingan lang. Tama ba? Ibig sabihin, hindi kita tunay na tiyahin. Gusto ko munang mapag-isa. Xiao Chen. Tito, tita, mabuti pong umakyat muna kayo. Ako na po ang titingin kay Kuya Xiao. Xiao Xue, magmadali ka. Kasalanan mo to? Kung hindi mo ipinilit sundin ang lumang tuntunin, magkakaganito ba si Xiao Chen? Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari kay Xiao Chen, hindi pa tayo tapos. Sige na, tama na. Alam kong nagkamali ako. Kasama naman si Xiao Xue. Walang masamang mangyayari. Wan King, magmadali ka, sundan mo sila at tingnan mo. Mabait na bata si Xiao Xue, pero babae pa rin siya. Ngayon, matindi ang emosyon ni Xiao Chen. Hindi siya kayang pigilan ng iisang babae. Opo, Mrs. Mabuti. Huwag ka nang ganyan. Ginagawa ito ni na tito at tita. Lahat ito para sa ikabubuti mo. Isipin mo, maaari naman sana silang mamuhay ng magarbo, ngunit pinili nilang ikubli ang kanilang pagkatao alang-alang sa iyo. Nagpupursigi para sa araw-araw na pangangailangan, sinubaybayan kang lumaki, hinayaang mamuhay kang karaniwan. Ang sakripisyong ito ni na tito at tita ay tunay na dakila. Ako? Alam kong sila'y para sa aking kapakanan. Para sa akin, handa silang isuko ang magarbong buhay. At kinatatakutan kong biguin ang kanilang pag-asa. Kuya Xiao, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Naniniwala ako na magiging karangalan ka rin nila tito at tita. Ikaw? Talaga bang ganoon ang tingin mo? Alam mo, bakit kita gusto? Naalala mo pa ba 5 taon na ang nakalipas? Nang nasa eskwelahan tayo, ikaw, ipinagtanggol mo ang isang dalaga. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likuran ko, iingatan kita. Ikaw ba ang babaeng iyon? Mula noon, nagustuhan na kita. Sa lahat ng taong ito, hinanap kita. Hanggang sa isang araw, sa wakas ay natagpuan kita sa kalsada. Sakto namang nandoon ang mga tao ng wuhugang din, kaya pinakiusapan ko silang sumali sa isang palabas. Hindi na nakapagtataka na noong huling beses. Itinulak ko sila, natakot sila at nagsitakbo. Ikaw pala ang lihim na tumulong sa akin. Yung Xue. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Lagi akong nasa tabi mo. Xiao Chen, pasensya na. Si Chairman at ang kanyang asawa'y nag-aalala, kaya pinapunta nila ako para kumustahin. Ituloy nyo lang, ituloy nyo. Mauna na ako. Kung ganon,
Kung ganun, tara na rin tayo. Baka matagalan si tito at tita sa paghihintay. Sige. Chairman. Kumpare, ito ang iinumin natin ngayong gabi. Ayan kumpare, sarsa ba ito? Chairman, Anak? Anak? Ayos ka ba? Tatay? Nanay? Kanina lamang napadalos-dalos ako. Pakiramdam ko lang, may malaking utang na loob ako sa inyo. Anak, hindi ka na ba galit kay tatay? Tatay? Nanay? Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa ninyo. Gusto kong ipaabot. Salamat sa lahat ng paghihirap ninyo. Ayos. Sa ganitong paraan, hindi na sayang ang lahat ng taon ng aking labis na pagpagod para sa iyo. Sa totoo lang, palagay ko, ang pagiging tagapagmana ay medyo maganda pala. Nakakaingit talaga. Hindi ko akalaing na ang ating munting angkan aabot din sa araw na ito na kapag asawa tayo sa kilalang pamilyang Xiao na nangunguna sa lahat. Naku naman, pinagpapala tayo ng langit, hindi ba't umunlad ang ating Five Lakes Gang? Oo, umunlad tayo. Tito, tita, Aba, Hija? Sa puntong ito, tito at tita pa rin ba ang tawag mo? tatay, nanay. Biyan ang lalaki, biyan ang babae. Malamig sa labas, wag na tayong manatili sa pinto. Tara, pasok tayo para makapag-usap ng maayos. Chairman, kung ganoon, babalik na lang ako sa kumpanya. Sige, bumalik ka. Piyan ang lalaki, tara. Mr. Fang, ang Black Dragon Gang namin at ang inyong Nine Dragons Hall ay matagal nang magkakaibigang pamilya. Pakiusap, tulungan mo ako. Tama. Lumayo ka. Chairman Xiao, naglakas loob pa kayong galitin ako? Huwag sabihing dahil lang magkaibigan ng pamilya natin. Kahit dumating pa ang Diyos mismo, ni hindi pa rin niya kayo masasagip, mag-ama. Kung magtangka ka pang magingay dito, maniwala ka man o hindi, diretso kong ipapalayas kayo kaagad. Mr. Fang, Mr. Fang, Mr. Fang. Tatay? Tatay? Huwag mo siyang pakiusapan. Hindi siya karapat-dapat pakiusapan. Tatay? Tatay? Wala nang ibang pagpipilian ng Black Dragon Gang namin. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ikaw, na walang kakayahang magtagumpay. Pero ang galing mo sa pagsira ng mga bagay. Patuloy ka pang nagdadala ng gulo sa akin. Murong Xue? Xiao Chen? Ang kahihiyang ito? Siguradong pagbabayaran ninyo yan. Aba, itong pamilya, kumpleto na rin. Biyenan, sama-sama tayo. Mag-toast. Sige. Halika. Sige na. Halika, halika. Halika. Cheers! Biyenan, malapit na ang bagong taon. Naisip ko, bakit hindi ang kasal ng mga bata gawin sa bagong taon? Paalam sa luma, salubong sa bago. Ito'y doble ang saya. Tama? Tingnan mo, anong palagay mo? Ako man, gawin sa bagong taon, may selebrasyon at kasiyahan. Doble ang saya. Oo. Magandang araw ang bagong taon. Ang araw na ito, swerte at masaya. Kaya, kung wala namang tutol ang mga bata, tayo, ito na ang pasya. Ayos. Mainam ang swestiyo ng biyenan ko. Ang bagong taon ang simula ng taon na sumisimbolo rin na magiging maganda ang kapalaran ng mga bata. Sa ganyang paraan, para sa lahat, talagang kumpleto ang lahat. Wala akong tutol. Xiao Chen, Xiao Xue. Kayong dalawa, may nais pa ba kayong sabihin? Ako. Kami. Susunod sa inyo. Opo, tatay. Tito, tita. Sa ganito kalaking bagay, susunod kami sa inyong plano. Mabuti. Halika.
Ngayon mag-inuman tayo ng magdamag. Sige, tara. Tara. Pupunta lang ako sa banyo. Luye, sabi ko sa'yo, titigil ka ba o hindi? Wrong, Shue. Isa lang akong anak sa labas. Ngunit, pero ngayon, nasa huling barahan na talaga ako. Ngayon, ang Xiao Corporation, ako at ang aking ama, ang aming mga pondo sa bangko, lahat ay na-freeze. Anong pakialam ko ngayon? Kasalanan mo yan. Tigilan mo na ako, sige? Ako? Alam kong karapat-dapat lang sa akin. Wrong, Shue? Maari mo bang isaalang-alang na matagal na tayong magkababata at simula pa noon, totoo ang malasakit ko sa'yo? Maari mo ba akong pautangin? Wrong, Shue? Maawa ka na, sige? Ako, ngayon, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Ang tatay ko, dahil sa nangyari, hindi niya kinaya ang dagok at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pinapangako ko sa'yo, kapag pinahiram mo ako ng pera, hinding-hindi na kita, pati si Xiao Chen, guguluhin. Ako, aalagaan ko ng maayos ang tatay ko. Pag nagkapera ako, ibabalik ko agad sa'yo. Magkano ang kailangan mo? Magkano? 100,000. 100,000 cash lang ang kailangan ko. Wrong, Shue. Huwag na huwag mo itong hayaang malaman ito ng iba. Ngayon, ang Xiao Corporation ang nagtutulak sa amin sa dulo ng lubid namin. Pati na rin, pati mga kaaway namin hinahanap din kami. Kapag natuklasan tayo, tiyak na papatayin nila tayo. Luye, huwag mong akalaing hindi ko alam ang binabalak mo. Gusto mo lang akong iligaw at pagkatapos ay pagsamantalahan ako, tama? Wrong, Jue. Para na akong asong gala ngayon, paano pa kita masasamantala? Sumusumpa ako. Hanggat pahihiramin mo kami ng pera, agad-agad akong lilisan kasama ang tatay ko sa Jiangcheng. Kung may isa mang kasinungalingan sa mga sinabi ko, sana tamaan ako ng kidlat at maging malupit ang aking katapusan. Binabalaan kita. Huwag mo akong lukuhin. Opo. Tay, nagawa ko na. Dahan-dahan lang po, tatay. Salamat sa pagod ninyo. Bakit ang tagal mo? Snow, tamang-tama ang dating mo. Ihatid mo ang tito at tita mo. Tara na. Tara na, mga biyanan. Ingat po kayo. Uuwi na po kami. Bilas, pagkalipas ng 7 araw sa Cloud Top Palace. Magkita-kita tayo roon. Mga biyanan, huwag na kayong magsalita. Lahat ng sasabihin, nabubuod sa 2 salita. Napakagaling. Sakay ka na. Sige. Aalis na po. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong uminom. Nalasing ka na naman. Masaya lang naman ngayon. Mahal, umuwi na rin tayo. Ay nako, mag-ingat ka sa paglalakad. Wrong, Jue. Nandito ka na. Dali. Pasok po. Hindi na ako uupo. Itong 100,000, ito'y dahil sa matagal na nating pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Salamat, Wrong, Jue.
Luye? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Anong ginagawa ko? Murong Shue. May lakas ka pang magtanong? Kung hindi dahil sa'yo pati sa walang silbing si Xiao Chen, ganito ba ako ngayon? Luye, bakit mo ko niloko? Di ba sabi mo ang tatay mo? Niloko ka. Dahil madali kang lokohin. Kung di kami nagkunwaring naaawa, paano ka namin madadala rito? Di nyo kami pinayagang mamuhay ng payapa. Kaya ngayon, wala nang makakaalis dito. Murong Shue? Murong Shue! Ang yabang mo talaga. Itong dinamita, kinuha ko sa construction site. May 2 kable sa ibabaw, isang pula, isang itim. Mamaya, pupuntahin ko rito si Xiao Chen at siya ang puputol. Kung tama ang putol, buhay ka pang makakaalis. Pero kung mali, kayong dalawa, sasabog kayo at magiging pira-piraso at abo. Luye, buwisit ka. Nasa bahay ka na ba, Rong Shue? Hoy! Xiao Chen? Luye? Ang phone ni Rong Shue, bakit nasa iyo? Luye? Yung telepono ni Rong Shue, bakit nasa iyo? Xiao Chen, Rong Shue! Rong Shue! Anong akala mo? Rong Shue! Luye, wag mo siyang hawakan. Kung hindi, tiyak na lagot ka. Wala pang nangyayari sa kanya ngayon. Pero, mamaya, kapag may nangyari sa kanya, depende yan sa ipapakita mo. Luye, wag mo siyang galawin. Ano man ang gusto mo, pumapayag ako. Palayain mo siya. Palayain mo siya. Kung may problema ka, sa akin mo ibunton. O, sige. Ipatala mo ang 10 bilyon sa card ko at palalayain ko siya. Sige, pumapayag ako, pero kung magtatangka kang manloko, hindi kita palalampasin. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nasa lumang pabrika kaming dalawa sa kanlurang bahagi ng syudad na ito. Tandaan mo, mag-isa kang pupunta. At dagdag pa, 30 minuto lang ang ibinibigay ko sa'yo. Luye, sinasabi ko sa'yo, Luye. Tita, dalian mo at ilipat ang 10 bilyon sa account ni Luye. Dali. $10 bilyon, tatay. Totoo, 10 bilyon nga. Itong 10 bilyong ito, tayong dalawa ng anak mo. Hindi natin ito maubos habang buhay. Di ko inasahan. Itong batang babae ay napakahalaga pala. Luye, sinabihan na kita dati. Na 1,000 beses na mas magaling si Kuya Xiao kaysa sayo na umaasa lang sa yaman ng pamilya. 1,000 ulit na mas magaling, 10,000 beses. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na pera lang ang tinitingnan at puno ng maduming balak ang puso? Tigil ka? Hindi mo ba naisip na pagdating ng inutil na yon, buhay ka pa? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Pag dumating siya, wala na kayong ligtas. Pagdating niya, mamamatay kayong dalawa. Murong Exwe, hindi ba mahal na mahal ka ni Kuya Xiao? Gusto kong makita, ngayon, kung maglakas loob ba siyang isakripisyo ang buhay niyong dalawa. Kuya Xiao, huwag kang lumapit. Luye, hayop ka. Ano ang ipinangako mo sa akin sa telepono? Nakuha mo na ang pera, kaya palayain mo na si Rong Shue. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko naman nilabag ang kasunduan. Hindi ba ligtas na siya ngayon? Pero, kung makalabas pa rin siyang buhay, hindi na namin problema yon. Nasa iyo yan. Hindi ba sinabi mong mahal na mahal mo siya? Hindi ba pangako mong bibigyan mo siya ng 100 bilyon? Ngayon, tungkol diyan, may 2 kawad, 1 pula, 1 itim. Kapag tama ang putol, makakaalis kayong buhay pareho. Pero kung mali ang putol, sasabog kayong dalawa at magiging pira-piraso. Kaya't, kay romantiko. Luye, hayop ka. Rong Shue,
Kuya Xiao, Young Master Xiao, huwag kang magalit. Mauubos na ang oras. May 10 minuto na lang natitira. Anak, ang husay mo riyan ha. Binata, may 10 minuto ka pa. Paglipas ng 10 minuto, boom, ang babae mo, sasabog at magiging pulbos. wag mo silang pansinin, Xiao. Ako na lang ang puputol. Munong Shue. Hindi mo naman balak na ikaw mismo ang puputol, tama? Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang taling iyon ay hindi basta-bastang lubid. Mayroon itong espesyal na pindutan. Sa oras na buksan mo ito, sasambulat din ang bomba. Luye, walang hiya ka. Yongshue, kalma lang. Sila, pinaiinit lang nila ang ulo natin. Para lituhin tayo. Yongshue, huminga ka ng malalim, manatiling kalmado, huwag kang mag-alala. May maiisip akong paraan. Sir Su, natagpuan na. Ang abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod. Kayong dalawa, isama agad ang mga tauhan doon. Maging maingat at baka magulantang ang mga ahas. Opo, Sir Su. Chairman, may emerhensiya. 20 minuto na ang lumipas. Inutusan ako ng binata na ideposito ang 10 bilyong piso sa account ni Luye. Pakiramdam ko may kakaiba, kaya ipinag-utos ko kina Jiang Long at Zhao Hu na subaybayan ang binata sa pamamagitan ng drone. Kanina lang, sa abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod, naispatan namin ang binata. Kasama rin niya si Miss Mu. Sige, agad kong aabisuhan ang Wuhugang. Kuya Xiao, umalis ka na. Kapag di ka umalis, mauubusan tayo ng oras. Si Xiao Chen, sa tanang buhay ko, hindi pa ako nag-iwan ng babae para tumakas mag-isa. Kahit ikamatay ko pa, sasama pa rin ako sa'yo. Pero ayokong ikaw ang mamatay. Lahat ito'y kasalanan ko, hindi ko sana sila agad pinaniwalaan. Ako ang sanhi ng iyong pagdurusa. Pakiusap ko, lumayo ka na ha? Talagang wala silang puso, ano? Hanggang ngayon, nagdadrama pa rin kayo, ha? Xiao Chen, may 10 segundo ka pa. Ikaw, duwag, hindi mo ba kayang putulin ito? Walang masamang nangyari kay Rong Shue, walang masamang nangyari. Nakakatuwa. Talagang nakaaaliw. Ngayon, pwede mo na ba kaming palayain? Xiao Chen, natakot ka ba sa bomba kaya nataranta ka? Palalayain ko kayo? Palalayain ko kayo para balikan nyo kami at magiganti. Ang saya kanina. Ngunit, hindi pa ako sawa. Paano kung ganito? Maglaro ulit tayo. Kapag nanalo kayo, palalayain ko kayo. Luye, buwisit ka. Makikipaglaban ako sa'yo. Kuya Xiao, ayos ka ba? Luye, kung tunay kang matapang, palayain mo ako. Kung may tapang ka, ako ang harapin. Luye, kung matapang ka, pakawalan mo ako. Ibuhos mo sa akin lahat ng galit mo. Ginoong Xiao, apurado ka bang umatay? Huwag kang masyadong sabik. Hindi mo inakala na yung bombang iyon kanina, akala mo iyon na ang lahat? Dito sa ilalim, may mas maganda pa. Sa isang pindot ko lang, agad ko kayong pasasabugin at magiging abo kayo. Luye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gawin? Siyempre, maglaro tayo. Nanalo ka kanina, patunay na maswerte ka. Palitan natin ang laro ngayon. Basta makipaglaro kayo sa akin at sundin ang lahat ng utos ko. Kung hindi, dadalhin ko kayo sa impyerno. Kuya Xiao, huwag ka pumayag. Sige, pumapayag ako.
Kuya Xiao. Tama yan, ang matalino'y marunong umangkop. Itali ninyo ang sarili ninyong mga paa. Kapag nagtangka kayong gumawa ng kalokohan, huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Huwag. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Bilisan ninyo. Huwag, huwag. Huwag. Lumakad kayo ng maayos. Ang tagal naman. Halika na. Luye, ano ba talagang balak mo? Halika. Luye, bitawan mo siya. Ikaw talaga. Kung may problema ka, ako na lang ang harapin mo. Kayo? Bakit kayo sobrang emosyonal? Hindi ba tayo nagkasundo na maglalaro tayo? Ngayon, ikaw ang puputol at ikaw, Muswe, ay manonood ka lang sa gilid. Hindi ba't mas romantiko yon? Hindi ba? Huwag. Kuya Xiao. Sige. Opisyal nang magsisimula ang laro. Ay, oo nga pala, papaalala lang. Ang mga kable na ito ay doble pa kaysa sa dinamita kanina. Ibig sabihin, Xiao da Xiao. Ngayon, may 25% ng tsansang mabuhay. Xiao da Xiao, swertihin ka sana. Huwag. Kuya Xiao, ayokong may masamang mangyari sa'yo. Mag-ingat ka. Luye, wala kang puso, halimaw ka. Ron Xue, huwag kang mag-alala. Mabubuhay ako at pakakasalan kita. Xiao Chen. Xiao Chen? Xiao Shui. Shui. Huwag kayong lalapit. Kinabahan ako. Akala ko kung sino na. Pa, ma. Anak, Lu Zhengguo, pakawalan mo ang anak ko. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Sa'yo? Xiao Qishan, nang wasakin mo ang pamilya at buhay ko, nang mawala ang dangal ko. Inakala mo bang darating ang araw na ito? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi kami gagalaw. Talagang hindi. Dumating na? Mabutit dumating silang lahat? Para hindi ko na kailangang isa-isang kunan ng larawan at ipadala sa inyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga VIP, makikita ninyo kung paano ang sarili ninyong anak ay magiging pira-piraso. Naging pira-pirasong laman ang anak niya? huwag, huwag. Lu Zhengguo, Lu Ye, may oras pa kayong umatras. Tama-tama. Basta palayain ninyo sina Xiao Chen at Xiao Shui, maaari naming kalimutan ang lahat. Ano mang gusto ninyo, ibibigay namin sa inyo. Ginang, Huwag ninyo akong lulukohin dito. Papatayin ko na silang dalawa. Palalampasin niyo ba ako? Umabot na sa puntong ito. Kayo ang may sala. Kung hindi dahil sa Xiao Group ninyo, na gustong pabagsakin ang aming Black Dragon Chamber of Commerce. Ako at ang anak ko, paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon? Tama. Huli na. Huli na. Ang lahat. Kayong mga mapagkunwari, tama na ang pagpapakitang tao. May natitira pang kalahating minuto. Gusto kong makita ninyo kung paano magiging pira-pirasong laman ang sarili nyong anak. Huwag, huwag. Mama, Papa, hindi karapat-dapat ang inyong anak. Hindi ko na kayo mapaglilingkuran hanggang sa huli. Xiao Chen. Xiao Chen. Ang pula ang linya ng kamatayan, ang dilaw ang linya ng patibong, ang berde ang linya ng pangabala, ang itim ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Xiao Chen, putulin mo ang itim. Hindi maaari. Sobrang hindi posible. Paano mo iyan nagawang gupitin ng tama? Grabe.
Nakarating na ba? Naabot na ang itinalagang posisyon. Handa nang maglunsad anumang oras. Ayos na. Sige. Pulis siya? May mga pulis. Tay, pulis. Tay, anong gagawin natin sa pulis? Bakit ka ba kinakabahan? Kaya natin, 2 laban sa 2. Atake natin sila para mamatay silang kasama natin. Sulit na ang buhay natin. Lu Zhengguo, Halika rito. huwag mo silang sasaktan. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Luzengo, Luye, huwag na kayong magmatigas pa. Pakawalan nyo na ngayon ang bihag para mabigyan kayo ng kabawasan sa sentensya. Gusto mong palayain ko sila? Sige. Paluhurin mo sila sa harap ko at magpatira pa ng 100 beses. At saka, maganda pa kayo ng helicopter para sa akin. Gusto kong umalis dito kasama ang anak ko. Kung may kulang, papatayin ko silang 2 para sabay kaming mamatay. Gusto mo ng helicopter? Sige, paluluhod kami sa'yo. Karapat-dapat ka ba, ha? Lu Jiangguo, sino ka ba? Karapat-dapat ka bang luhuran namin? Ayaw lumuhod, ha? Ayaw lumuhod, kaya mamatay kayo. Wag. Kami na lang ang luluhod. Kami na ang luluhod. Huwag. Mama, Papa, ang 2 kidnapper na ito, hindi sila karapat-dapat na inyong luhuran. Manahimik ka. Ayaw mo pa rin lumuhod, ha? Kung di kayo yuko, mamamatay ka? Wag. Luluhod kami. Wag. Luluhod kami. Kita mo pa? Ang chairman ng Xiao Group na dating napakayabang, ngayon ay luluhod sa aming mag-ama. Xiao Qishan, nung itinulak mo kami sa pagkawasak ng pamilya at naging mga pulubi, naisip mo bang darating ang araw nito? Ang pagyukong ito, hindi nito matutumbasan ang aming pinagdaanan. Ngunit, nang makita ko ang pagdurusa ninyo, sulit na. Kayong dalawa, ginawa ninyo akong miserable, hindi nyo naman inakala na sa kaunting pagyuko, palalayain ko na siya, ha? Xiao Chen, mamatay ka. Matay ka na. Wag po. Wag. Bilisan, dalhin sa ospital. Anak? Doktor, kumusta ang lagay ng anak ko? Ginoong Xiao, stable na ang vital signs ng pasyente, pero nakaranas siya ng matinding mental na trauma at matinding stress, nagkaroon ng acute stress-induced catatonia, magigising din siya sa lalong madaling panahon. Sige, salamat. Mommy, Daddy, Tito, Tita, gabing-gabi na rin umuwi muna kayo at magpahinga. Ngayong gabi, ako na lang ang magbabantay kay Kuya Xiao. Xiao Xue, kami na lang ang maiiwan dito? Babae ka pa? Baka hindi kayanin ng katawan mo ang pagpupuyat. Hayaan na si Xiao Shui ang magbantay. Uuwi muna kami, babalik kami bukas ng umaga para magpalitan. Kung ganoon, Xiao Xue, salamat sa iyong pagod. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami anumang oras, naka-check-in lang kami sa hotel sa ibaba, madali mo kaming mapupuntahan. Patawad, Kuya Xiao. Wag. Wag mong hawakan si Roxanne. Kuya Xiao, huwag kang mangamba. Nandito lang ako. Roxanne, maayos ka ba? Ayos lang ako. Patawad. Kasalanan ko. Di ko sana pinaniwalaan ang kalokohan ni Luye. Kung hindi, di ka sana nagkaganito. Buti na lang ayos ka. Buti at okay ka lang, tapos na ang lahat. Mama, Papa. Tito, Tita. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Papa, huwag kang mag-alala. Maayos ako. Buti at maayos ka? Buti at okay ka? Munting niebe? Tara, kumain ka na? Habang mainit pa, may niluto akong lugaw. Bumili rin ako ng paborito ninyong black truffle buns pati tea eggs. Anak, ang kasal ninyo ni Munting Niebe, naka-schedule sa araw ng bagong taon, malapit na iyon, konting araw na lang. Pagkatapos ninyong mag-almusal, isama mo si Munting Niebe sa butik ng wedding gown, tingnan ninyo kung may magugustuhan siya.
Tama. Huwag kang mangiming gumastos. Marami naman tayong pera. Huwag kang mag-alala, ma. Napag-isipan ko na yan. Kayo po. Sina Ginoong Xiao at binibining mo po ba? Kayo po ba ang tumawag kanina para magpa-schedule ng fitting para sa kasal? Opo. Sige po. Inireserba ko na po ang VIP fitting room para sa inyo. Nakahanda na po lahat ng aming bagong disenyo. Mayroon kaming pangunahing belo na may mabigat na burda at mga perlas, at mayroon din kaming magaan na belo para sa pag-alis. Dito po kayo. Alin po ang nais ninyong subukan muna? Kuya Xiao, sa palagay mo, alin ang mas bagay sa akin? Sa palagay ko, kahit ano ang isuot mo, maganda ka. Ikaw talaga, ang galing mong mambola. Sige, susubukan ko muna ito. Napakahusay ng inyong panlasa, Binibini. Ito po ang pangako ng malalim na dagat, na may handmade na 3D lace embroidery. Ito ang pinakabagong disenyo namin. Ginoo, nais niyo po bang tingnan ang kumpletong set naming cufflink at bowtie? Bahagi po sila sa serye ng wedding dress ng nobya, at napakabagay po nila. Bibilhin ko ang lahat ng ito. Ha? Ibig niyo bang sabihin? Lahat ba ng wedding dress sa hanay na ito ay bibilhin niyo? Iswipe mo na ang card. Sige po. Opo. Saglit lang po. Maganda ba? Maganda. Pero, kahit gaano pa kaganda ang wedding dress na ito, hindi pa rin ito kasing ganda ng kahit isang parte mo. Bukod pa riyan, ayoko lang maging ang taong bumili lang ng wedding dress mo. Gusto kong ako ang makasama mo habang buhay. Rongxue, pakasalan mo ba ako? Oo, pumapayag ako.